Thank you, Holy Spirit of the Living God. Marami pong salamat, Panginoon. Mapurihan ka, maparangalan ka sa amin pong kalagitnaan. Hallelujah! Hallelujah! Magandang umaga po sa lahat sa inyo, ng mga kapatid sa Mighty Warriors Christian Fellowship. Good morning sa mga kapatiran dyan sa Doha, QICM, at yung mga nandito na rin sa Pilipinas, yung mga kaalsad group ko, nandyan pa sa Doha. Good morning, at sa lahat pa po na na-forward ang pag-aaral na ito. Welcome po, magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, good morning, Sister Evelyn Oblea, Sister Tess UC, ayan. Magandang umaga. Tayo manalangin. Maraming pasalamat uli, Panginoon, ang aming pong iaalay sa inyo at lalo ng aming pagsamba. Salamat po ng aming pagsamba ay patungkol sa lahat ng bagay patungkol sa aming araw-araw na buhay. Ang aming pagtatrabaho, ang pagsamba, ang paglilingkod, lahat yan ay ang pag-aalay namin ng pagpupurit pagsamba sa inyo. Manguna ka po sa aming pag-aaral, mapurihan ka at maparangalan at salamat sa banal na Espiritu na siyang nagtuturo sa amin. At ganun din, salamat, tinatakpan mo kami ng iyong makapangyarihang dugo. Salamat po na maipapahayag ang inyong salita at hindi po mawawala ang sounds. Meron pong sound system at ganun din po ang camera at ang Facebook Live at lahat po ng ginagalawan namin ngayon sa kanya-kanyang tahanan. This we pray in Jesus' name with a thankful heart. Amen. Amen. Ayan. Sister Jeneline Carlos UC, Sister Maricel Gamulo Tolentino, Brother Nan Carrion, magandang umaga sa inyong lahat. So tayo po ay excited na uli na magbalik sa atin pong online na pag-aaral. Maraming salamat po sa inyo na kayo man po ay nandyan upang makapakinig at mag-aral tayo ng sama-sama. Kaya kahapon po sinimulan natin, nais ng Panginoon na maging mabunga ang ating buhay. At syempre, pinag-aaralan din natin ang bunga, matatagpuan din natin sa Biblia kung ano ang sinasabi niyang mga bunga ng banal na Espiritu sa ating buhay. Ito po ang ipoproduce, ito po ang magiging resulta ng ating pagkakakilala sa Panginoong Kristo. So kahapon po, nandun na tayo sa pag-ibig. Unang-una yan, na ating hinahanap ang pinakamataas na kabutihan para sa ibang tao. At ang kagalakan ay, ito ay higit pa kaysa masaya lang. Hindi ito nababase sa mga karanasan dito sa lupa, kundi mayroong kakaibang nasa sa atin na ang Diyos lang ang talagang nagbibigay at ito ay lumalabas sa ating buhay. So ngayon ay pag-aaralan natin yung kapayapaan, peace. Kahapon, pinag-aralan natin yung dun sa Galatians chapter 5. Ulitin natin verse 22 and verse 23. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Ito po ay mga praktikal na kapamaraanan na ginagawa ng banal na Espiritu sa atin magmula nung nasa atin na ang Panginoong Kristo at tayo namumuhay na sang-ayon sa kanyang banal na kalooban. So ngayon, yung kapayapaan. Lahat naman po, marami kang mga taong maririnig. Gusto ko mapayapang buhay. Dahil marami ang mga buhay ng mga tao na magulo. Walang katiwasayan. So ang kapayapaan ay isang karanasan o nararanasan ng isang mananampalataya na wala siyang anumang takot. Hindi siya nagkakaroon ng takot sa kanyang puso. Meron siyang contentment, yung bang kung ano ang ibinigay ng Panginoon, natutuwa at nasisiyahan ka sa mga bagay na yon.
Hindi naman po sinabing hindi na tayo magtrabaho, hindi na tayo mangarap. Hindi po. Ang ibinibigay ng Panginoon ay higit pa kaysa dyan. Kasi ang kapayapaan ay meron kang contentment, ika nga. At nakikipagkaisa ka sa mga tao, hindi ka nakikigulo. Kuminsan naman, ikaw nakikipagpayapa, pero ang mga tao hindi mapayapa, pero panatilihin pa rin natin yon sapagkat yun, napapanatili ang kapayapaan sa ating puso, hindi dahil sa mga tao, kundi dahil ito ay bunga ng banal na espiritu. Kaya doon, kapag mayroong kapayapaan, syempre, may magandang ugnayan, fellowship, harmony, nagkakasundo-sundo. Kumbaga, yung harmony po, ginagamit yan sa musical instruments o sa tinig at saka yung mga instrumento. There should be harmony, di ba? Kapag masyadong mataas yung sounds ng ang nota, tapos yung boses hindi naman. So, nahihirapan kang abutin yun. So, hindi kayo nagkakaroon ng harmony, ika nga. Kaya kung minsan ang gagawin nila, i-adjust nila ng konti yun para yung tinig at saka yung mga musical instruments na ginagamit ay nagkakaugnay yung ganon. So, there is harmony with regard to that. At may pagkakaisa. Alam niyo po, mahirap kahit sa tahanan kung hindi kayo nagkakaisa. Kaya napaka-inam na tayong lahat sa tahanan ay mga mananampalataya. Sapagkat yan talaga ang nakadadagdag pa. Ito po ay ibinibigay ng Diyos sa ating puso. Ito ay ibinubuhos niya sa atin. Yung pag-ibig niya, ang kagalakan niya, kapayapaan niya, diretso yan. Yan ang nasa saloobin natin. It's inside us. Hindi natin maihiwalay. Halimbawa, sasabihin mo, eto yung aking, halimbawa, isang baso, sasabihin mo, eto yung aking pag-ibig. Tapos, eto yung aking joy, o kagalakan, o eto yung aking kapayapaan. Hindi natin ito maku-quantify. Ibig sabihin, hindi pwedeng sukatin. Sapagkat iyon ay punong-puno, nag-uumapaw. Kung ano man, ang kalagayan dito sa labas, hindi ka natitinag sapagkat iyon ang yung nasa sa iyo na. Ibinibigay na yan ng Diyos sa atin. Kaya basahin natin yan in Philippians chapter 4, verses 6 and 7. Philippians chapter 4, verses 6 and 7. Ito po. Ganito po ang ating mababasa. Philippians chapter 4, verses 6 and 7. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So, lagi-lagi po, ang nagiging sentro ng kapayapaan natin, kagalakan natin, o pag-ibig, o kaya baliktarin natin, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, yan ay bunga ng ating relasyon sa ating Diyos na buhay sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. Meron na tayong relasyon sa Ama, kaya hindi tayo nahihirapan sa ating buhay. Makikita natin, mararanasan natin ang mga bagay na ito. Hindi dahil ikay minamahal, kundi minamahal ka ng Diyos. Hindi dahil nagagalak ka sa tao, ang kagalakan ay galing sa Diyos. Hindi dahil mapayapa sa sitwasyon, kundi ang kapayapaan ay talagang binibigay na ng Panginoon. Nakalagay doon, ang di malirip na kapayapaan. Ibig sabihin, hindi mo maunawaan pero yun ay nasa iyo. Kahit meron kang kakulangan, kahit merong may problema o merong may karamdaman, hindi ka pa rin nag-aalala, payapa ka. Hindi ka mukha ng mga tao pag may problema, ikot-ikot, punta dito, punta doon, tawag dito, tawag doon. Hindi ganyan ang isang tunay na mananampalataya. Kung hindi nagiging mapayapa ang iyong kaisipan at damdamin, lagi kang pumupunta sa pinanggagalingan nito. Ika'y mananalangin sa ating Diyos Ama sa pamamagitan ng Panginoong Kristo at ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Kaya nga,
hindi ka nag-aalala. Kaya nga sinabi doon, sa binasa natin, hindi tayo nababalisa tungkol sa anumang bagay. Ang sabi, hingin natin sa Diyos. So, kapag humihingi ka sa Diyos, hindi ka mababalisa. Wala kang kabalisahan. Hindi ka nag-iisip ng iba't iba pang bagay sapagkat ito'y inihingi mo na at ipinagkatiwala sa Panginoon. Sabi niya, ano man ang iyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Yan. Yan ang ating ginagawa. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So both the mind and the heart papayapain ng Panginoon. Kaya nga po, the best, the best ang nasa Panginoon. He produces the fruit. Ito'y nanggagaling inside of us. Hindi outside, it's inside. Binibigay ng Panginoon yan. Yung kasunod naman, yung katyagaan. Ayan. Ito naman po, 3 set po yan. The fruit of the Spirit are 3 sets. Love, joy, and peace. Yung kasunod, patience, kindness, goodness. Patience, kindness, goodness. Yung una pong love, joy, and peace, direct po yan sa langit na ibinibigay ng Diyos sa atin. Na nasa sa loobin natin, nandito na sa loob natin yan. Ngayon, yung patience, kindness, goodness, yan naman ang ating pakikitungo sa tao. Pakikitungo. So, ngayon, pag-aralan natin, James chapter 5 verses 8 and 9. Paano lumilitaw na ikay matyaga, taong matyaga? James chapter 5 verses 8 and 9. Basahin po natin para alam natin ang mga ito. James chapter 5, Santiago, 5 kabanata, talatang 8 at 9. Ito po ang ating mababasa. 5 verses 8 and 9. James chapter 5 verses 8 and 9. Ito po. Sabi dito, dapat din kayong magtiyaga. Tibayan ninyo ang inyong loob sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Huwag kayong maghinanakitan, mga kapatid, upang hindi kayo hatulan ng Diyos, sapagkat malapit nang dumating ang hukom. Ayun. Sinasabi po sa atin dito, tayo ay kailangang may katyagaan. Kaya sabi doon, dapat. Ito po ay dapat. Di ba, lagi ko pong sinasabi, hindi tayo ang nagsasalita ng, dapat ganito, dapat ganyan, dapat ganito. Kapag tayo nagsasalita dito sa lupa, iisa lamang ang may karapatang magsabi sa atin, dapat ito ang gagawin. And that is God. Yun ang Diyos. Kapag tayo nagsasalita ng, dapat ganyan, dapat, parang ikaw ang nakakaalam ng lahat ng bagay na kailangan yun lang ang mangyayari at dapat na nangyayari yun. Wala po tayong salitang ganon na lumalabas sa ating bibig para sa ating sariling opinion. Kapag nagsasalita tayo ng word na dapat, ang ibig sabihin nun, inuupuan na natin ang upuan ng Diyos na maghusga sa tao. Pero kapag ang Diyos ang nagsalita ng salitang dapat, makinig tayong mabuti. There is no other way. Ang sabi niya dito, ulitin natin, James chapter 5 verses 8 and 9. James chapter 5 verses 8 and 9, ang sabi sa atin, dapat din kayong magtiyaga. Tibayan ninyo ang inyong loob sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Huwag kayong maghinanakitan, mga kapatid, upang hindi kayo hatulan ng Diyos, sapagkat malapit nang dumating ang hukom. So yun, dito sa talatang binasa natin ay sinasabi pa sa atin, huwag tayong nagkakaroon ng hinanakit. Amen po ba? Kapag meron tayong ganon, makipagkita tayo dun sa taong yon, makipag-usap tayo ng mabuti, kailangan walang hinanakit sa ating puso. Kailangan ito ay ating inaalis sa atin, na huwag tayong naghihinanakit. Kahit ano pang sinabi nila, di na kailangan. Kapag may kapayapaan tayo sa ating puso, di tayo maghihinanakit.
Kung hindi ka napansin, praise the Lord. Kung napansin ka, praise the Lord. Diba? Binigyan ka, praise the Lord. Hindi ka binigyan, praise the Lord. Hindi mo na tinitingnan ang lahat ng mga bagay na yon. Kasi nga, may kapayapaan ka sa puso. Pagkatapos, binigyan ka pa ng Panginoon ng katyagaan. Kapag ikaw ay matyaga, paano natin naipapahayag na tayo matyaga? Kapag mabagal ka na magalit sa ibang tao o gumawa ng anumang bagay na makasasakit sa iba. You're being patient with others. Kahit na tama ka at mali sila, hindi ka pa rin nagmamadali na magsalita ng salita na later on ay yung pagsisisihan. Kundi nagiging matyaga ka, niisip mo, bago ka magsasalita, isipin mo. Diba? Sa ating pangangaral sa salita ng Diyos, ito po ay dekada ng bibig, kung yung natatandaan. Kaya nga, yung bibig natin, pinapalinis natin sa Panginoon, yung dila natin, yung puso natin. Sabi ng Panginoon, yung mga sinasabi ng ating bibig, nanggagaling yan sa puso. Kaya kung malinis ang ating puso, malinis ang lalabas sa ating bibig. Hindi ka magpapasobra na magagalit, magsasalita ng kung ano. Pipigilan mo talaga yung sarili. Kaya sabi niya, when you are patient, you are slow to speak and slow to become angry. Mabagal ka kung magsalita at mabagal kang magalit. Yun ang napakagandang paraan ng kabagalan. Hallelujah. Mabagal ka na ikay magsalita at mabagal kang magalit. Ganyan po ang karakter ng Diyos. Hindi siya agad nagre-react din. Hindi kamukha natin, mga tao. Meron tayong nakita, dami na natin sinabi. Meron kang nakasalubong, inunahan ka, dami mo nang sasabihin. Kailangan po tayong mag-improve towards other people. Mag-improve ang ating relasyon sa ibang tao sa pamamagitan ng katyagaan. Talaga pong masusukat ang ating katyagaan dito, lalo na sa tayong mga Pilipino, kapwa Pilipino, talaga naman. Kailangan tayong maging matyaga. Sapagkat ang maraming tao, hindi na nila naipapahayag yan. Ang tunay na mananampalataya ay nagbubunga ng katyagaan. Ayun, sinasabi doon. Hindi ka nagmamadali na ikaw ay magalit, gumawa ng hindi mabuti, hindi ka nagmamadali. Nagre-restrain ka, ibig sabihin, meron kang pagpipigil. Hindi ka agad-agad nagsasalita kahit na kayo'y nagkakaroon ng argumento o ikaw man ay pine-persecute, ganon. Ang pagdadala mo ng mga problema mo ay hindi ka reklamo ng reklamo. Maraming tao, walang tigil. Bakit ako? May problema ganito, ganito, ganyan. You stop complaining. And especially you stop complaining about people. Hindi tayo talaga pare-parehas. Lahat ng tao ay hindi pare-pareho. Hindi tayo pinagpare-pareho ng Panginoon. Inilagay niya tayo dito sa mundo para maging halimbawa ng katyagaan sa ibang tao. Kahit na ano pa ang kanilang ginagawa. Kailangan talaga, kung kulang tayo ng katyagaan, we need to ask the Holy Spirit to produce more patience sa atin. Kailangan natin talaga yan. Patience is bearing pain or problems without complaining. Nagtitiyaga tayo kahit na may nararamdaman tayong masakit, yung ganun. At kahit na meron tayong dinadaan ng mga pagsubok, hindi tayo reklamo ng reklamo. Bakit ganito? Bakit ganyan? Kung yung iba na po promote, ikaw sana nga dapat ma-promote. Bakit sila na-promote? Ako hindi. Blah, blah, blah. Stop talking. Be patient. Because ang Panginoon ang tunay na nagpapala sa atin at hindi ang tao. Kapag ang Panginoon ang siyang gumawa ng paraan, sa iyo talaga yon. Pero kung hindi sa iyo, let it go. Ika nga. Hayaan mo na.
Kung hindi yung para sa iyo, okay. Kung para sa iyo, okay. Kapag ito para sa akin, salamat Panginoon, ito ay akin. Kapag hindi para sa iyo, salamat Panginoon, sa Kanya yon. Bigay mo na. Huwag ka nang nagkakaroon ng anumang ill wills, ika nga, sa iyong puso. Kaya mo, you have yours, merong para sa iyo, merong para sa iba. Kung anong binigay ng Panginoon sa iyo, pasalamatan mo na yun. That's part. Iyon ay bahagi ng ating buhay bilang isang mananampalataya. Let's go to kindness. Yung sinabi ng Panginoon na in Galatians chapter 5, yung sabi niya, bunga ng Espiritu ay kagalakan, kapayapaan, pag-ibig, Una muna, ang pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan. Ito naman ay kabaitan. Kabaitan. Maraming mga tao sabi niya, ang bait-bait ng taong yon, 'di ba? Madalas nating naririnig 'yon. Mabait siya. Yan ang lagi. Pero meron kayang magsasabi sa atin, katulad ng una, iyon, matyaga siya, mapagpasensya siya. Meron bang magsasabi sa atin nun, mapayapa siya. Lagi siyang may galak, lagi siyang may pag-ibig. Sana, yan ang maririnig natin sa bibig ng ibang tao patungkol sa atin. Lalo na, yung katyagan. Ay, ang taong yan, matyaga. Diba? Sana itong kasunod. Ganon din ang sabihin sa atin. Kabaitan, mabait ba tayo? When we are kind, kapag tayo ay mabuti, we are merciful, sweet, and tender. Wow, ang ganda nun. Diba? Tayo mahabagin, tayo ay matamis. Paano kaya maging matamis? Maging honey lang sana tayo, yung honey na galing sa mga bubuyog, yung mga bees. They produce honey. Diba? Yun. Tender. Ibig sabihin nun, yung hindi mo paano masasabi yun? Tender-hearted, ika nga. Hindi ka harsh. Hindi yung galit na galit ka, tapos yung pagsasalita mo, laging pasigaw, yung ganun. You're kind. Sabihin, kahit ano pang sitwasyon, pati yung tinig mo, kapag may kapayapaan ka sa puso, pati yung tinig mo, pagsasalita mo, ay laging may kabaitan. Basahin natin, Proverbs 11. Proverbs 11 verses 16 and 17. Sa Proverbs 11. Kawikaan, 11, kabanata, talatang 16. Proverbs 11 verses 16 and verse 17. Basahin po natin. Samahan niyo ko. Proverbs 11, 16 and 17. Proverbs 11 verses 16 and 17. Ang babaeng mahinhin ay nag-aani ng kapurihan, ngunit ang walang dangal, tambakan ng kahihiyan. Lagi sa kahirapan ang taong tamad, ngunit masagana ang buhay ng isang masipag. Ang taong mabait ay nag-iimpok ng kabutihan, ngunit winawasak ng marahas ang sarili niyang buhay. Ngunit winawasak ng marahas ang sarili niyang buhay. So, ano ang diin natin dito? Doon sa, ang taong mabait ay nag-iimpok ng kabutihan. Napakaganda po noon. Nag-iimpok ng kabutihan. Ang taong mabait, sana lagi nilang sasabihin sa atin, napakabait na tao yan. Ganyan po ba ang sinasabi nila sa atin? Ano kaya po mga opinyon ng mga tao sa buhay natin? Meron ba kayong naririnig kung paano kayong i-describe ng ibang tao? Kung paano sabihin nila sa iyo kung ano yung ugali mo? Meron bang nagde-describe sa atin ng ganon? Sana tayong lahat ganoon. 'Di ba? Ang sabi dito,
Ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan. So, sabi ko, yan ay diretsong ibinibigay ng Panginoon sa atin. So, yung katyagaan, kabaitan, yung mabait ka, yan ang ating pakikitungo sa ibang tao. Kapag ikaw ay mabait, inuuna mo yung ibang tao na mabait ka, na kung ano man ang kailangan nila, kung anong maitutulong mo, ginagawa mo yun. Sana sabihin nila sa atin, sana ang marinig natin sa ibang tao, napakabait ng taong yan, napakamatulungin. Yan po ay bunga ng Espiritu, hindi po yun bunga ng sarili natin. Bagamat marami pong mga taong mabait din, may katyagaan, may kabaitan, pero iba po yung bunga na galing ng banal na Espiritu. Hindi namimili ng ginagawan ng katyagaan o kabaitan. Ito ay para sa lahat. Kahit sinong kaharap niya, ganun pa rin siya. Because it is a product of the Holy Spirit. Ito ay pinoproduce. Ito yung ginagawa ng banal na Espiritu sa ating buhay. We become more patient with people. We become more kind with other people. At syempre, yung kasunod, yung katyagaan, kabaitan, kabutihan. Yung kabaitan, kabutihan, nagkakasama yun eh. Paano ka kapag ikaw ay good? Goodness is the selfless desire to be open-hearted and generous to others above what they deserve. Yun po ang pag-describe ng ikaw ay mayroong kabutihan. Bukod sa ikaw ay mabait, meron kang katyagaan, mabait ka, mabuti ka, yun. Hindi mo na iniisip mo na yung sarili mo, iniisip mo lagi yung iba. Yan din naman ang sinasabi ng banal na kasulatan, na isipin natin ang iba kaysa sa ating sarili. Hindi natin ipinapalagay na mas higit tayo kaysa sa iba. Kundi tayo, ginagawa natin ang ating ginagawa dahil yan ay bunga ng banal na Espiritu sa atin. We don't pretend. Hindi tayo nagkukunwari. Ang buhay ng isang mananampalataya ay walang pagkukunwari. Wala talaga. Kaya kapag ka nagkukunwari ka lang, lilitaw at lilitaw pa rin ang iyong ugali. Ika nga. Kaya nga, ang lagi nating hinihingi, let this be the fruit of the Holy Spirit in my life. Yung katyagaan, diba? Katyagaan, kabaitan, kabutihan. Galing sa Diyos yan. So, paano? Galatians chapter 6, verses 9 and 10. Dito, basahin natin. Galatians chapter 6, verse 9 and 10. Balik tayo sa book of Galatians. Galatians chapter 6, verse 9 and verse 10. Ganito po. Kaya't huwag kayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Yan po ang sabi dito. Kaya't huwag tayo pala, nakalagay tayo. Kasama ako. Okay. Galatians chapter 6, verses 9 and 10. Kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo'y mag-aani kung hindi tayo magsasawa. Samantalahin natin ang lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa, lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. So ito po, binibigyan na tayo ng diin ng lahat ng ito. Sabi, ulitin ko, kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo'y mag-aani kung hindi tayo magsasawa. Samantalahin natin ang lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa, lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. Yan po ang bilin sa atin. So, sabi, when you are good, you are generous and open-hearted. Matulungin ka, bukas ka,
Hindi sarado yung isip mo, hindi sarado yung puso mo. Meron pong mga tao, hindi mo na maturuan, sarado na. Ibig sabihin, basta yung alam niya, yun lang gagawin niya. Hindi po ganoon ang isang mananampalataya. Hindi natin pwedeng sabihin, talagang ganito ako. Hindi po, hindi. Hindi natin pwedeng sabihin niya, ganito talaga ako. Hindi po. We have the chance to change. Mayroon tayong pagkakataon na magbago. Ang isang tunay na mananampalataya ay nagbago na sa lahat. Hindi na tayo yung luma. Hindi tayo lumang bago, bagong luma. Hindi. Bago na tayo. At kapag tayo bago na nasa Panginoon Kristo, tayo ay magiging bukas sa pagbabago ng ugali. Lalo na yung ugali natin. Nasa ugali ito. Kaya nga sinisimulan ng Panginoon sa ating buhay muna. Kasi kapag ito ay nasanayan na natin at iyan ay napoproduce ng banal na Espiritu, kahit saan ka, kahit na nasaan kang lugar, kilala ka o hindi, ganun ka pa rin, hindi ka magbabago. Kaya kapag ikaw ay mabuti, you are selfless. Ibig sabihin, hindi mo inuuna yung sarili mo. Maraming mga tao ngayon, alam niyo po, sa totoo lang. Basta kapag binibigyan, open na open ka, binibigyan ka. Pero kapag ikaw ang magbibigay, nag-iisip ka muna kung magbibigay ka. Pero kapag binibigyan, okay. Pagpipila ka. Pero kapag ikaw ang magbibigay, parang mag-iisip ka pa, magbibigay ba ako? Hindi. Pero ang isang tunay na mananampalataya, give and take yan. Marunong siyang tumanggap, marunong siyang magbigay. Lalo na yung magbigay. Yung pagbibigay, hindi lang po pera. Hindi lang yun ang pera. Magbigay ka ng oras at panahon. Magbigay ka ng oras sa pananalangin. Magbibigay ka ng oras ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Magbibigay ka ng oras na tumulong sa mga kailangang tulungan. You have the time. Maraming mga tao sabi niya, kulang ang oras ko. Talaga? We have enough time to do all the things God wants us to do here on earth. Kailangan pag sinasabi mong kulang ka ng oras, baka saan mo dinadala yung oras mo? Yun ang tanong. Kasi kung minsan nagdadahilan ka lang, busy ako, hindi ko kayang gawin yan. Hindi po, hindi. Excuse yun, excuse, para sabihin mo, para wag kang gagawa. Para hindi mo susundin yun. Pero kapag tayo ay willing, kapag tayo ay talaga sinabi natin sa ating puso, Panginoon, kung ano ang gusto mo na gawin ko, iyon ang gagawin ko. May oras ka. May oras ka. Hindi mo pwedeng sabihin wala kang oras. You have the time. Kaya kapag sinabi, busy ako, saan ka nagiging busy? Diba? Mas mabuti pang tayo maging busy sa Panginoon at pagtupad sa kalooban niya at pagsunod sa kanyang kalooban kaysa nagiging busy tayo dito sa mundo na walang nagiging kabuluhan iyon without eternal value. Kaya yun po tatandaan natin. Kaya sabi, it's a selfless desire to be open-hearted and generous to others above what they deserve. Excuse me po. Minsan, hindi siya deserving, pero you give. Bakit? Ang Panginoon, ganun ang ugali niya eh. Hindi man tayo karapat-dapat, binibigay niya tayo. Kung ang ating Diyos, ganun ang kanyang ginagawa sa atin, kayang-kaya din natin gawin ito sa ating kapwa. Even if they are not deserving. Tatandaan natin, we are not also deserving. Hindi rin tayo karapat-dapat, pero pinaging karapat-dapat tayo. So kung ganun ang nagiging naranasan natin sa Diyos, ganun din ang ipaparanas natin sa iba. Amen po ba? Kaya alam niyo po, kapag inupuan natin talaga itong isa-isa, itong mga bunga, makikita natin, engage natin ang ating sarili. Ibig sabihin nun, sukatin natin ating sarili, nagagawa ko ba ito, yung totoong totoo? Tanungin mo yung sarili mo, ikaw lang at ang Panginoon. Baka iniisip mo lang na nagagawa mo pero hindi pa. O kaya may nagagawa kang konti pero namimili ka.
Kaya kailangan po, yan ay bunga ng banal na Espiritu sa atin. Don't hold back. Kung ano ang sinasabi ng Panginoon, that's what we are. That's what we do. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat, Panginoon, na nais mo na kami maging mabunga. Saan? Saan kami magiging mabunga? Ayan, nagsisimula muna ito sa aming sariling pagkatao. Tayo, kami na mananampalataya. Panginoon, ipatawad niyo po sa amin ang mga pagkakataong iniisip namin, ayos na kami. Pero hindi pa namin ito nasusukat sang-ayon sa sinabi mo, sa iyong salita. Kaya nga po, patnubayan niyo kami, Panginoon, na maging matapat kami una sa iyo. Ipagtapat namin sa iyo ng totoo kung ano ang nilalaman ng aming isip at damdamin. Isuko namin sa iyo ang lahat-lahat ng aming buhay. Walang pagtatangi para sa aming sarili o namimili kami ng mga bagay na gagawin. Kundi, Panginoon, maging bukas kami kung ano ang gusto mo na aming gagawin. Iyon ang aming susundin. Marami pong salamat, Panginoon. Nagpapatawad ka, linisan mo po kami, Panginoon. At ganun din, magkaroon kami, ulit-ulitin namin ang mga salita mo para mamemorya namin, para yun ang aming ginagawa araw-araw. Salamat po sa iyong mga salita na kayo po ang tunay na kapayapaan namin. Salamat sa katyagaan. Hindi kami magsasawa na magtsityaga. Salamat sa kabutihan at katapatan. Yun ang sabi mo. Salamat sa dakilang pag-ibig mo, kagalakan at kapayapaan na ibinubuhos sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon. Kapag meron kaming tunay na pag-ibig, kagalakan at kapayapaan, ay magiging matyaga kami, katyagaan, kabaitan at kabutihan sa aming kapwa. Lord, tulungan mo po kami, turuan mo kami araw-araw. Mag-isip muna kami bago kami magsalita o kumilos. Isipin namin ng mabuti na kami ay nakikilinya. We align ourselves to you, Lord. Para kung ano ang kalooban mo, yun ang nagagawa namin. Walang pagtatangi sa aming puso. Hindi kami namimili. Kung anong piliin mo para sa amin, tatanggapin namin yun at buong puso namin gagampanan sapagkat yun ang iyong itinakda para sa amin. Lord, marami pong salamat. Kung may mga bagay kaming hindi naiintindihan, ipauunawa mo yan sa amin kapag kami nagtatanong sa iyo. Kaya nga, tuturuan mo kami, tutulungan mo kaming maging kami kung sino kami na iyong nilalang. Kung ano ang abilidad, kakayanang binigay mo sa amin. Gamitin namin ito habang kami nabubuhay. Sabi mo nga, gampanan namin ito ng buong katotohanan. Maraming pong salamat, Panginoon, sa paglilinis mo sa amin. At sa araw-araw ng aming buhay, doon kami magsukat, sukatin namin ang aming sarili sang-ayon sa iyong salita at hindi sa pagkukumpara ng aming sarili sa iba. Marami pong salamat, Panginoon, sa pag-ibig mong dakila sa amin, sa katyagaan mo. Lahat naman ng yan, ginagawa mo yan sa amin, Lord. Kaya gusto mo rin, yan ang maging bunga ng aming buhay. Marami pong salamat sa iyong kapurihan at kaluwalhatian sa pangalan ng Panginoon Kristo at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Ito pong aming samadalangin, Ama. Amen at amen. Tanggapin ang bunga ng Espiritu ng katyagaan. Ang sinabi ng Panginoon sa atin, kabaitan, kabutihan, kapayapaan. Yung totoong bunga, masarap, matamis na bunga ng Banal na Espiritu. Tanggapin ang lahat ng bagay na kailangan natin para mamuhay ng may tagumpay. Hindi tayo talunan, kundi tayo tagumpay ng isang mananampalataya. Kay Kristo Jesus, from the Lord Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. Tanggapin ang lahat ng ating kailangan araw-araw sa ating buhay. With a smile on our face. And we are ready to do what God wants us to do in our lifetime. In Jesus' precious name. Receive it, decree it, and declare it for your life. Amen and amen in Christ Jesus. So marami pong salamat sa inyo na nandiyan.
Nandyan po Sister Rosalinda Domingo. Ayan, sina Sister Mariat Carlos. Thank you. Sister Janet. Ayan, Sister Esther. Ayan, salamat. Purihin ng Panginoon. My Sister Jeng. Ayan. Salamat po. Sina Sister Tess Yusi. Ayan, Sister Evelyn Oblea. Sister Madonna Licop Cruz, Sister Jeneline Carlos Yusi, Sister Novi Zaratan, Sister Christine Pilapil Arzudon, ayan, salamat. Sister Edwina Katap Manikag, ayan, marami pong salamat sa inyo. Maging katotohanan ng ating buhay at walang kasinungalingan. God bless po, and I'll see you tomorrow for our next topic. Bye for now. God bless.